Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gustong sundan ang ginawa ng kanyang ama. Magandang gabi, Nestor. Ano ba ang partikular na ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na gustong ibalik naman o gayahin ni PBBM ngayon? At bakit ngayon nasa kalagitnaan na siya ng kanyang panunungkulan niya ito gagawin? Sa mapagpalang araw na naman po sa atin mga kabayan, kumusta po kayang lahat? Yan, bago po natin talakayin, itong gusto nga pong sundan na gawin po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagawa na daw po ito dati ng kanyang ama. So bago natin yan tatalakayin, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at syempre mag-like na rin po kayo dyan sa ating video at i-share nyo na rin po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron mang gustong sundan na gagawin po ang ating Pangulo, kung ito po ay nakakatulong at nakakaganda po sa ating mga kababayan mga Pilipino o sa bansang Pilipinas, ay napakagandang balita po niyan. Pero kung ito po ay hindi po maganda ang magiging epekto sa ating mga kababayan o dito sa ating bansa, dapat lang na hindi na rin po gawin kung ano man po ang balak niyang gawin. So ayan mga kababayan, ito hindi na natin patatagalin at tatalakayin na po natin ang balitang ito. So ang balitang ito mga kababayan ay napanood lang din po natin sa UNTV News and Rescue. Magandang gabi, Nestor. Ano ba ang partikular na ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na gustong ibalik naman o gayahin ni PBBM ngayon? At bakit ngayon nasa kalagitnaan na siya ng kanyang panunungkulan niya ito gagawin? Isa din sa mga nagkakataka natin, bakit hindi nagawa nung unang taon pa lang ng kanyang termino. Magandang gabi, June. Ito nga yung tatlong taon na lang ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ayon sa Pangulong Marcos, nais niyang ibalik yung dating trabaho ng ginagawa ng National Food Authority o NFA noong panahon pa ng pamamahala sa bansa ng kanyang ama na si dating Pangulong. So yung balitang ito ay patungkol po pala ito sa NFA, kung ano ang magiging trabaho po nito. Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, nung unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, bumibili kapag panahon ng ani. Sinabi rin ng Pangulo. Okay. So, isa pala sa mga ginagawa nila dati, Halimbawa, 'di ba, sa isang taon siguro nakakatatlong cropping ata ang ating mga farmers, ng palay. Siguro binibili na nila at iniimbak nila ito, para nang sa ganun pagka nagkaroon ng crisis sa bigas ay mas magkakaroon ng supply na mas mura na mabibili natin. Ang NFA ang direktang bumibili ng mga pati mula sa mga magsasaka at walang ibang middleman na makikialam sa bentahan. Ito yung maganda dito, na wala nang middleman mga kababayan, kasi sa totoo lang, kagaya niyan, meron tayong mga kamag-anak na mga farmers, binibili nung middleman ng mura at ibinibenta naman ng middleman ng medyo mas mahal kaunti doon sa nabili niya. So ibig sabihin, pagdating naman sa market natin mga kababayan, mas lalong tataas pa ang presyo nitong mga pangunahing bilihin natin ng bigas. Ngayon, kung matanggal po yung middleman dito mga kababayan, kung direkta po nilang binibili yan dyan sa mga farmers natin, mas magkakaroon ng less na presyo, mumura pa ang mga bilihin natin dyan sa mga palengke na yan. Hindi ganoon kataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Pagka naman tag-araw, pwede naman, magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado yung presyo ng bigas para sa mga consumer natin. Nawala yung sistemang yun sa tagal ng panahon. Tapos pinalitan yung trabaho ng NFA, naging importer. Sabi ko, hindi naman dapat ganon. Kaya binabalik natin sa... Ngayon pala mga kababayan, ang trabaho ng NFA ay naging importer. Ibig sabihin sila yung mga namimili, namimili ng mga bigas sa karatig bansa natin o kung saan man sila nakakuha na mas mura pa mga bigas. So tulad nga ng sinabi ng ating Pangulo na nawala yung sistema na dating ginagawa ng kanyang ama
Kaya yun yung gusto niyang gawin, na bumili po direkta sa mga farmers. Sa dating gawin na yung NFA na bumibili, tinitingnan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang warehouse ng palay sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng bigas. Tinitiyak lang namin para lahat ng Pilipino naman may makain na bigas. Kasi alam mo naman para sa atin ang food supply, hindi gaano pinag-uusapan yung yung ulam. Kanin talaga, yung bigas talaga ang importante. Oo mga kababayan, kasi tayo mga Pilipino ay hindi sapat kung marami ang ulam mo pero konti yung kanin mo, parang yung pakiramdam natin hindi tayo busog. Importante na mas mura ang bilihin ng bigas. Huwag namang mapabayaan ang mga magsasaka. Inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na marami pang matulungan ng mga magsasaka sa farm inputs at farm mechanism. Mas malaking kita. Tutulong ang DA para makahanap kayo ng market na mabentahan. Para, siyempre, maximize yung kita ninyo. Pero patuloy ito sa NFA. Hindi namin titigilan ito. Kailangan talaga namin ito. Kailangan namin yung supply. Kung binabalansin lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer. Na wala namang malugi. Samantala, kasama sa plano ng pamahalaan ang pagpapalawak na nasimulan na 20 pesos kada kilo ng bigas. Dito naman mga kababayan, sa 20 pesos na kilo ng bigas. Ayan, dyan sa lugar nyo po, na-try nyo na ba bumili nito? Ayan, kumusta po kaya yung resulta ng 20 pesos na kilo ng bigas? Sabi naman ng iba, okay naman yung quality ng bigas. At meron din tayong mga nababasa na hindi daw maganda. Pero well, anyway, doon po tayo maniwala sa mga na-try na sinaing na nila yung nabili nila 20 pesos na bigas. So yun, tingnan po natin kung ano ang yung naging resulta nila, which is good naman daw. So sana magtuloy-tuloy pa itong pagmura po ng mga bigas dito sa ating bansa. Isa sa mga plano ng Department of Agriculture sa pagpapalawak ng kadiwa ng Pangulo, yung bentong bigas meron na, ay tutap na rin yung mga warehouses ng National Food Authority as kadiwa outlets para makapagbenta ng bentong bigas meron na sa mga warehouses ng National Food Authority. Sa kasalukuyan, June, nasa 365 ang kabuang bilang ng mga warehouse ng NFA sa bansa. Dami, at lalo pa na madagdagan ito ng 36. Gayon din ang mga trucks na magagamit o gagamitin na panghakot sa mga palay sa iba't ibang probinsya. At yan ang latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Po ang komento nyo dito o opinion nyo po dito sa gusto pong gayahin ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagawa po ng kanyang ama before. So yan, maraming salamat at mag-iingat po tayo palagi. God bless you all.